Hollywood TV. Pagdating ni Zaijan sa bahay ni Margie ay si Manang Lupe ay nagbukas ng pinto para sa kanya. Naku, hindi pa umuwi si Margie, sabi nito sa kanya. Nasa seminar siya kanina pang umaga. Tinansya niya kung tinatago lang ba nito si Margie. Pwede po ba maghintay na lang ako rito sa labas? Kumunot ang noon nito. Bakit naman dyan ka sa labas maghihintay? Dito ka na lang maghintay sa loob para may makausap si Clara. Magluluto na kasi ako ng hapunan. Salamat po, tugon niya. Pumasok na siya sa bahay. Nakumpirma niyang hindi pa nga umuwi si Margie. Maupo ka muna riyan, sabi ni Manang Lupe. Dito ka na kumain ha? Sige po, pagpayag niya. Pumasok na ito sa kusina. Napakonting niya kay Tita Clara. Tahimik ito habang binubuklat ang isang photo album. Nilapitan niya ito. Hello po, bati niya rito. Hello Ren. Kilala ba kita? Tinitigan siya nito sa mukha at tila pilit na hinahagilap sa isip kung kilala nga ba siya nito. Opo, sagot niya. Kilalang kilala niyo ho ako. Ako yung nagpatikim sa inyo ng pinakbet Italian style. Kumunot ang noon nito. Ha? Nakatimpim na ba ako nun? Meron bang ganon? Meron ho, sagot niya. Gusto niyo turuan ko kayo kung paano lutuin yon? Hinampas siya nito sa braso at saka ito tumawa ng malakas. Ikaw talaga, pinaglololoko mo ako. Ano ba ang paborito niyong pagkain? Para maipagluto ko kayo. Tumawa ulito. Ikaw? Marunong magluto? Mukha kang prinsipe. Itinuro niya ang sarili. Ako ho? Mukhang prinsipe? Hindi ho ba mukhang artista? Naputol ang pagkakwentuhan nila nang biglang may nagsalita. Pwede ba tayong mag-usap sa labas? Lumingon siya sa pinto. Nakatayo roon si Margie. Tiningnan muna niya ito at ang mama niya. Tita Clara, dito muna kayo ha? Sabi niya. May shooting kasi ako. Sige, doon ka muna. Hay nako, ano nga bang ginagawa ko kanina? Tanong nito sa sarili. Iniwanan niya ito. Nilapitan niya si Margie na naghihintay sa tabi ng Fortuner niya. Paglapit niya rito ay pinanlisikan siya nito ng mga mata. Pwede ba? Huwag mong gamitin ang mama ko para makausap mo ako. Margie, isang pagkakataon na nga lang hinihingi ko sa'yo. Hayaan mo na sana ako magpaliwanag. Anong gusto mo? Makinig uli ako sa kasinungalingan mo? Tatalikuran na sana siya nito pero hinagip siya nito sa braso at hindi niya ito pinakawalan kahit magpumiglas ito. Hindi ako magsisinungaling, magpapaliwanag ako, makinig ka naman muna sana. Pitiwan mo nga ako, paano ko naman malalamang hindi ka nagsisinungaling? Dahil hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito, kahit ito ang huling pagkakataong ibigay mo sa akin, para makausap ka, tatanggapin ko, pagbigyan mo lang ako. Tumahimik ito, hindi na rin ito nagpumiglas, pero hindi pa rin niya ito binitawan. Ayaw niyang ito bitawan. Ayaw niyang magpahiwalay pa ito sa kanya. Ano na? Naiinip na tanong nito. Totoong noong una ay binalakit ang paghigantihan, pero nalaman ko agad mula sa iyo na may naanakan si Zaiboy, kaya nagbagong isip ko tungkol sa plano kong magganti. Ganon pala, bakit sinusundan-sundan mo pa rin ako? Sana noon pa ay tinigilan mo na ako. Dahil gusto ko na ipagtapat sa iyo tungkol sa amin ni Zaiboy, hindi mo lang ako binibigyan ng pagkakataon. Yung tungkol sa sinabi mong anak mo yung anak ni Zaiboy, bakit mo ginawa yun? Parang hinaplos ang puso niya dahil mahaba ang boses nito at hindi niya nanlilisik ang mga mata nito. I was just thinking na mahal niyo pa rin ang isa't isa. Kaya inisip ko na kung magkakabalikan kayo, makakabawi din ako sa kapatid ko. Napansin niya ang pagkalungkot na mukha nito. Dahan-dahan nitong binawi ang kamay mula sa kanya. Well, your plan did not work. Pinalaya na namin ang isa't isa. Kumirot ang puso niya. Kaya pala bigla itong nalungkot ay dahil hindi na ito nagbalikan at si Zaiboy. Hindi pa sila nagkakausap na magkapatid kaya hindi pa niya alam na mahal pa rin ni Zaiboy si Myrna. Dapat ay natutuwa siya dahil hindi na pala magkakabalikan ang kapatid niya at si Margie.
Pero nasasaktan siya dahil tila mahal pa rin ni Margie ang kapatid niya. I'm so sorry to hear that, sabi niya. Don't be. We're both happy with our decision. Tinitigan niya ito. Hindi ka naman mukhang masaya eh. Tinitigan din siya nito. Unti-unti na namang tumatalim ang tingin nito sa kanya. Baka alam mo ba, kapag kuwan ni pasinghal na sabi nito, Teka, bakit komportable ka na makipag-usap sa akin pagkatapos ng ginawa mo kanina? Hindi niya malaman kung hihingin niya ng tawad ang ginawa niyang paghalik dito o sasabihin na niya ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Come on, Zaijan, hindi ka na bata para pairalin ng hiya. Besides, wala naman pala nangyari sa reconciliation nila. Malayang-malaya si Margie ngayon. Ano na? Pukaw sa kanya nito. Wala ka na ba sasabihin? Tapos na ba ang pag-uusapan natin? Gusto ko malaman na professional ako kagaya and I'll be reporting for work tomorrow. Hindi pa rin siya makapagsalita dahil hindi niya mahagilap ang tamang salita para masabi nito ang nararamdaman. Nakatingin pa rin nito sa kanya at tila naghihintay na magsalita siya. Ano na? Naiinip na tanong nito. Wala na ba? Well then, pwede ka nang umalis. Ingat na lang sa pagdadrive. Tumalikod na ito para pumasok sa loob ng bahay. Saka lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita nang hindi na to nakatingin. I love you. Huminto sa paghakbang si Margie nang marinig niya ang sinabi ni Zaijan. Malinaw man ang pagkakasabi nito sa mga salitang iyon ay malabo naman para sa kanya kung anong ibig sabihin niyon. Pumihit uli siya pagharap dito. Nakakunot noong nilapitan niya ito. Anong sinabi mo? Tanong niya. Nagbaba ito ng tingin at nagkamot ng batok. I love you, mahinang sabi nito. Bagaman umi-epekto sa kanyang sinabi nito dahil lumalakas na naman ang kabog ng kanyang dibdib, hindi pa rin niya maunawaan kung anong ibig sabihin nito. Anong I love you? Ano ibig sabihin nun? Pambihira, nagtaas ito ng tingin sa kanya. Malabo pa ba sa iyong ibig sabihin nun? Oo, kaya linawin mo. Sinabihan kita ng I love you dahil iyon ang totoong nararamdaman ko. I'm not expecting anything in return because I know you hate me and you won't even believe on me. Kaya useless na linawin ko pa kung ano nung ibig sabihin nun. Oo nga naman, anya sa isip. Sa kagustuhan niyang matiyak na pareho sila ng nararamdaman para sa isa't isa, nakalimutan niyang lahat nga pala ng sinabi nito ay pinagdududahan niya. So, I'll see you tomorrow. Dinukot nito ang susi sa bulsa at binuksan ang pinto ng sasakyan. Kailan pa? Biglang tanong niya. Naudlot ang akmang pagsakay nito sa Fortuner. Humarap ulit sa kanya. Ang alin? Kailan mo pa na-realize na mahal mo ako? Nagkamot ulit sa batok. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong mahal na kita mula ng unang beses na nakita kita? Hindi. Matigas ang sagot niya. Nagkibit balikat ito at sumakay na sa sasakyan. Isasara na sana nito ang pinto nang pigilan niya ito. Parang kailan lang ipinamimigay mo sa kapatid mo. Tapos ngayon, sasabihin mong mula nang makita mo ako, mahal mo na ako. Hindi kita pinamimigay. Pagtatama nito sa kanya. Ipinauubaya kita dahil ang akala ko'y nagmamahalan pa rin kayo. Hindi ba gano'n naman talaga nagmamahal? Nagpapaubaya? Huminga ito ng malalim. Parang nauubusan na ito ng pasensya. Tumingin ito sa malayo pagkatapos ay tumingin sa kanya. Bakit ba interesado kang halukayin ng nararamdaman ko? Wala ka namang pinaniniwalaan sa lahat ng sinasabi ko. Hindi agad siya nakasagot. Hanggang maaari ay ayaw niya magkamali ng sasabihin. Mahirap na. Baka parte pa rin iyon ang paghiganti nito sa kanya. Dahil magkasama sa ayos trabaho, gusto ko lang makasiguro na hindi mo ako pinaglalaroan. Siya na nagsara ng pinto ng sasakyan nito at dire-diretso na siyang pumasok sa loob ng bahay nila. Pabiling-biling si Margie sa kanyang higaan. Inaantok na siya pero ayaw pa niyang matulog dahil ninanamnam pa niya ang pag-uusap nila ni Zaijan. Ayaw tanggapin ng isip niya na niloloko at pinaglalaroan lang siya nito. Nararamdaman niyang iisa ang damdamin nila nang halikan siya nito. Di naman niya mga labi niyang dinampian nito ng halik. Natatawa siya sa kanyang sarili dahil kahit nagpapakita siya ng galit dito ay hindi rin niya naitatago na nagugustuhan niyang ginagawa nito. Hindi tuloy niya alam kung anong klaseng pakikitungo ang gagawin niya rito kapag nagkaharap ulit sila kinabukasan.
Para kasing hindi na niya kayang magpakita ng galit dito. Ang totoo ay naniniwala siya sa lahat ng sinabi nito. Ang ikinagagalit lang niya rito ay yung pag-ako nito sa anak ni Zyboy. Bakit siya ipinabayan nito sa kapatid nito kung may pagtingin din naman pala ito sa kanya? Pero ngayong alam na niyang pagmamahal na sa kanya ang dahilan kung bakit ito nagpaubaya, wala na marahil siyang dahilan para magpakita ng galit dito. Maganda ang gising ni Margie at napuna iyon ni Manang Lupe. Mukhang maganda ang gising mo ah. Manang Lupe naman, sabi niya at saka itong initian. Hindi niya alam kung anong kakaiba sa gising niya. Nakangiti ba siya habang lumalabas ng kwarto o humuhuni ng love song? Maganda talaga ako kahit bagong gising eh. Iba ang ganda kapag bagong gising at iba rin yung maganda ang gising. Naku Manang Lupe, kahit gusto-gusto ko pang bulahin niyo ako, kailangan ko ng maligo dahil ayoko malit sa seminar ko. Pagkasabi niyon ay nagtungo na siya sa banyo. Hindi ka ganyan nung kayo pa ni Zyboy. Pahabol na sabi nito, sinundan pa iyon ng malutong na tawa. Minabuti niyang hindi nalang pansinin ang panunodyo nito. Pagpasok ni Margie sa function room ng Isabela ay hindi si Ma'am Lucy ang nadatnan niya roon kundi si Zyjan. Ito ang nagsiset up ng projector. Nakatalikod dito sa kanya. Good morning sir. Magalang na bati niya. Pinilit niya maging formal ang tono niya. Inilapag niya ang kanyang bag sa mesa at tinulungan niya ito sa ginagawa. Ako na sir, presinta niya. Hindi na kailangan, sabi nito sa formal ding anyo. Okay, tugon niya. Nagpapasalamat siya dahil humarap uli ito sa projector. Tense na tense kasi siya dahil pakiramdam niya ay nagiging trying hard siya sa pakikipagharap dito. I think I have to prepare the modules. No need, sabi nito. Humarap uli ito sa kanya. Pinapalaya na kita sa kontrata mo. Kapag nakahanap ka na ng ibang mapapasukan, you are free to go. Natigilan siya. Nakatingin lang siya rito at hindi na siya kanakibo. Bakit parang nagulat ka? Hindi ba yun ang gusto mo? Tanong nito. How silly ka na get na itali ka sa isang kontrata despite the fact that you despise me? Huwag ka mag-alala, pinag-aralan ko ng tanggapin na kahit kailan, hindi ka magtitiwala sa akin. Magtiwala nga hindi mo kayang gawin. Bakit aasa pa akong mamahalin mo rin? Ganyan ba talaga ang pagmamahal? Puno ng emosyon na tanong niya. Hindi siya makapapayag na hindi na yun ito makikita kapag umalis na si Isabela. Ipinaubaya mo na ako sa kapatid mo noon, tapos ngayon, ibibigay mo naman ako sa ibang employer? Oo, ganito ako magmahal. Marunong ako magpaubaya at magpalaya para sa kaligayahan ng minamahal ko. Hindi mo pinaglalaban ng pagmamahal mo. Ito naman ang tila natigilan. Lumunok siya bago nagsalita. Kung niloloko at pinaglalaroan mo lang ako, sana'y habang buhay mo na lang yung gawin. Rumihistro ang pagkalito sa mukha nito. Kapag patay na ako, saka mo ani mong niloloko at parang hindi ko nararamdaman ang sakit. Ano bang sinasabi mo? Parang nabagbabag ito. Hindi kita pinaglalaroan. Hindi rin madali para sa akin ang ginawa ko pag ako sa anak ni Zyboy. Hirap na hirap noon ang kalooban ko dahil alam kong pagkatapos ko yung gawin, kailanman ay hindi na kita magiging akin. Paano ako magiging iyo kung lagi mo akong ipinamimigay sa iba? Natigilan uli ito. Maya-maya umaliwala sa mukha nito at hinawakan siya nito sa mga balikat. Ang ibig mong sabihin, gusto mong maging akin ka? Pinalis niya ang dalawang kamay nito sa mga balikat niya. What took you so long to realize that? Tumalikod siya para hindi nito iyon makita ang hindi niya pagpipigil ng pagngiti. Sa pagtalikod niya ay nakaharap siya sa pinto ng function room. Eksaktong pumasok doon ang dalawang babaeng kasama niya sa seminar. Huling-huli ng mga ito ang ngiti sa mga labi niya. Anong meron? Tanong ng isa. Wala, sagot niya. Meron, sabad ni Zyjan. Humarap ito sa pinto. Malalaman niyo rin ang susunod na araw kapag sinagot na niya ako. Inaasahan na niyang mabibigla ang mga kasama niya. Hindi rin kasi niya inaasahan na magiging open si Zyjan sa mga ito tungkol sa kanilang dalawa. Hindi na niya pinansin ang reaksyon ng mga kasama. Hindi na rin niya napansin na dumating na ang iba pa nilang kasama. Hinarap kasi ni Zyjan at pakiramdam niya ay silang dalawa ang magkasama sa kwartong iyon. Sa tingin mo sir,
Araw lang bang bibilangin mo? Pilyang sabi niya. Well, there are 365 days in a year. Nakatitiyak na sabi nito. Let's see. In the meantime, let's get back to work. Pagkatapos ng 3 araw na seminar ay sakalang nagkaroon ng pagkakataon si Margie na tawagan si Sheila. Nagtatampo na ito sa kanya. Pasensya ka na friend ha. Sige ka, kapag hindi mo ako pinatawad, hindi mo malalaman kung sinong boss ko. Sige na, mag-share ka na. Pamimilit nito. You won't believe it, pero ang boss ko ay si... Sino yan? Tanong ni Zaijan mula sa likuran niya. Bakit parang akong pinag-uusapan niyo? Parang kilala ko ang bosses na yun sabi ni Sheila. Sir, yung kaibigan ko si Sheila ang kausap ko. Sagot niya sa tanong ni Zaijan. Ganon ba? Nasaan ang mga kasamahan mo? Umuwi na sila. Sagot niya. Hello, friend? Nandyan ka pa ba? Pangungulit sa kanya ni Sheila. Kung ganon, tayo na lang palang dalawang narito. Pilyong sabi ni Zaijan. Kapag tapos ng office hours, huwag mo na akong tatawaging sir. Okay, Zaijan. Ha? Bulalas ni Sheila mula sa kabilang linya. Sabi ko na nga ba, kay Zaijan ang bosses na yon. Siyang boss mo no? Ano ba? Sumagot ka naman. Napangiti siya. Hindi pa rin niya sinasagot ang tanong ni Sheila. Lumapit na kasi sa kanya si Zaijan at hinaplos nito ang pisngi niya. Hindi rin Zaijan. Masuyong sabi sa kanya ng lalaki. Call me honey. Ano nangyayari dyan, friend? Tanong sa kanya ni Sheila. Hay nako Sheila, saway niya dito. Tatawagan na lang ulit kita mamaya. Pero friend, pinindot niya ang end call button ng kanyang cellphone at tiningnan niya si Zaijan. Napapikit siya dahil patuloy na hinahaplos nito ang pisngi niya. Mula sa oras na to, wala kang ibang gagawin kundi ang pagtiwalaan ako dahil habang buhay kitang mamahalin at iingatan. Dahan-dahan siyang dumilat at nakipagtitigan dito. Pero paano kung... Inilagay nito ang hintituring nito sa labi niya. Shh! Simulan mo na ngayon. Huwag mo nang pagdududahan ng pagmamahal ko dahil nasaktan ako. Tinanggal nito ang daliri nito at hinalikan siya sa mga labi. Noong unay dampi lang pero nang makita nito na nakapikit siya at nahandang magpaubaya ay nilaliman nito ang paghalik. I love you. Pabulong na sabi nito sa kanya sa pagitan ng mga halik nito. I love you too. Tugon niya. Tinitigan siya nito. May kumislap na mga luha sa mga mata nito. Say it again. Ang sarap kasi sa pandinig. Hindi mo ako pinagdududahan. You love me too? Totoo ba to? Oo. Tumangong sagot niya. Mahal kita. Matagal na. Mula pa noong makita kong nagpapasaya mo ang mama ko. Niyakap siya nito. Ako, mas matagal na. Nung nasa Chicago pa ako. Nagtaas siya ng tingin dito. Ano? Nagdududa ka na naman. Tila nagtatampok tanong nito. Dapat pa talaga akong maniwala sa'yo? Hinapit siya nito at muling niyakap. Dapat kang maniwala dahil totoo ang sinasabi ko sa'yo. Kailangan ko maghanap ng picture mo noon sa mga gamit ni Zyboy at nakakita ko sa wallet niya. Noon pa man, kahit sa picture lang ay malakas na ang dating mo sa akin. Hindi ko nga alam kung paghiganti ang pakay ko noon sa'yo kaya hinanap kita o dahil interesado ako na makilala ka. Napangiti siya sa sinabi nito. Niyakap nito ng mahigpit. Sana, iyan na lang ang inamin mo sa akin noong una. Hindi sana ako nagalit ng ganun sa iyo. Kalimutan na natin yon. Ang importante magkasama na tayo ngayon. Magsisimula ulit tayo ng puno ng pagmamahalan. Walang halong pagdududa at galit sa isa't isa. Asus, bakit? Sinasagot na ba kita? Hindi ito sumagot. Sa halip, siniil uli ito ng halik ng mga labi niya. Gumanti ito sa halik niya. Sa pamamagitan ng halik na iyon, ay nais niyang iparating dito na paniniwalaan niya ang lahat ng sasabihin nito, lalong-lalo na ang pagmamahal nito sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Zaijan at Margie. At lagi po nating tatandaan, ang dalawang pusong hindi nagkakilala ay maaaring magtagpo at magkaugnay sa isang sulyap ng mga mata. At sa tamang panahon, may isang tao magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at hindi para sa iba. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan.
Muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.